Bakit ang mga lalaking hindi humahabol ang siyang mas nakakakuha ng atensyon ng mga babae? Ito ang tanong na bumabagabag sa maraming kalalakihan ngayon. Nakikita mo siya araw-araw. Ngumingiti ka, nag-e-effort ka, nagpapakita ng interes, pero parang wala lang sa kanya, parang hangin ka lang na dumadaan. Pero may isang lalaki sa inyong opisina o sa campus, yung tipong hindi naman gwapo, hindi naman mayaman, hindi naman sobrang talented. Pero napapansin mo, lahat ng babae ay interesado sa kanya. Bakit? Ang sagot ay naroon sa isang sinaunang pilosopiya na ilang taon nang napatunayan, ang Stoicism, at ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ng mga tunay na lalaki ang Stoic principles hindi para mangmanipula, kundi para maging mas malalim, mas interesante, at mas attractive na tao. Hindi ito tungkol sa mga pick-up lines. Hindi ito tungkol sa pagiging plastic. Ito ay tungkol sa tunay na pagbabago na magpapataas hindi lang ng iyong dating, kundi ng iyong buong buhay. Makinig ka ng mabuti. Dahil sa loob ng susunod na ilang minuto mababago ang iyong pananaw tungkol sa pag-ibig, atensyon, at kung paano ka dapat kumilos bilang isang lalaki. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Alamin natin ang totoo. Mayroon kang gusto. Matagal mo na siyang gusto. Baka kaklase mo. Baka ka-opisina. Baka kilala mo lang sa social media. At ginawa mo na ang lahat. Nag-chat ka ng madalas. Lagi kang available. Sinusubukan mong gawing masaya ang araw niya. Nagbibigay ka ng compliments. Nag-aalok ka ng tulong kahit hindi naman hinihingi. Pag may problema siya, ikaw ang unang tumatakbo. Parang ikaw na ang boyfriend niya, pero wala ka namang label. At ano ang nakuha mo? Friend zone. O mas malala, scene zone. Yung tipong nakikita niya ang message mo pero hindi na nagre-reply. Yung tipong kasama ka sa barkada pero ramdam mong iba ang tingin niya sa'yo kumpara sa ibang lalaki. Nakakasakit, hindi ba? Lalo na kapag nakikita mo siyang kinilig sa ibang tao. Sa taong hindi naman gaanong nag-e-effort. Sa taong parang walang pakialam. Sa taong hindi sumasagot ng mabilis. Sa taong may sariling buhay at hindi umiikot ang mundo sa kanya. Nagtanong ka na sa sarili mo, ano bang kulang sa akin? Nagpaganda ka ng katawan, nag-gym, bumili ng magagandang damit, natuto ng mga jokes, binasa ang mga how to get a girl article sa internet. Sinubukan mo ang lahat ng love advice mula sa mga kaibigan mo, pero wala. Parang lalo ka lang lumalayo sa kanyang loob. At dito nagsisimula ang tunay na problema. Hindi sa kanya, kundi sa iyo. Ang totoo, ang karamihan sa atin ay lumaki sa maling konsepto ng pag-ibig. Tinuruan tayo ng mga pelikula na ang pag-ibig ay paghabol. Na kung mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat. Na dapat ipakita mo sa kanya na siya ang mundo mo. Na dapat lagi kang nandyan. Pero ang hindi nila sinasabi ay ito. Ang desperasyon ay nakakasukot. Ang kawalan ng sariling buhay ay nakakaboring. Ang sobrang availability ay nakakapagpababa ng value. Hindi ka naging mas attractive dahil lagi kang available. Naging predictable ka lang. Naging option ka lang. Naging background character ka sa sarili mong love story. At dito papasok ang Stoicism. Dahil ang mga Stoic philosophers, sina Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, ay naunawaan nila ang isang bagay na karamihan sa atin ay hindi pa rin nakikita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kontrol mo sa sarili mo, hindi sa pagkontrol sa iba. Pag-isipan mo ito. Ilang oras ka na bang nag-aksaya sa pag-iisip kung ano ang gagawin mo para mapansin ka niya? Ilang beses ka nang nag-refresh ng chat nyo, umaasa na may reply na. Ilang gabi ka nang hindi nakakatulog, iniisip kung bakit hindi ka niya gusto. Ang mga oras na yan, mga oras na pwede mong gamitin sa sarili mo, sa pagiging mas mahusay na tao sa pag-abot ng iyong mga pangarap, na sayang lang sa pag-worry tungkol sa isang taong hindi ka man lang papansinin. At habang ginagawa mo yan, ano ang nangyayari? Nawawala ka. Yung tunay na ikaw, yung version mo na may sariling interest, may sariling buhay, may sariling direksyon, unti-unti nang nawawala. Naging version ka na lang ng sarili mo na nakadepende para sa kanya. Nagustuhan niya ba ang music na yan? Sige, pakinggan mo rin. Ayaw niya sa type na yan ng tao? Sige, baguhin mo ang sarili mo. Gusto niya ng ganito? Sige, gawin mo. Pero sino ka na sa prosesong yan? At ang mas nakakatakot pa,
Habang ginagawa mo ang lahat ng ito, may ibang lalaki na hindi gumagawa ng kahit ano. Yung lalaking may sariling buhay. Yung lalaking hindi nag-a-adjust para sa kanya. Yung lalaking hindi desperado. Yung lalaking stoic. At napapansin mo, siya ang nakakakuha ng atensyon niya, hindi dahil mas gwapo siya, hindi dahil mas mayaman, kundi dahil may aura siyang hindi mo maintindihan. May mystery, may depth, at ayoko sanang sabihin ito pero totoo, mas mataas na value sa mata niya. Nakakainis, hindi ba? Pero yan ang realidad. Ang mga babae, kagaya ng lahat ng tao, ay attracted sa mga taong may sariling buhay. Sa mga taong hindi nila pwedeng kontrolin, sa mga taong may standards, sa mga taong hindi sila ang sentro ng mundo. Hindi ito dahil masama ang mga babae. Ito ay dahil normal lang yan. Ikaw din naman mas gusto mo yung challenging, yung may substance, yung hindi madaling makuha, hindi ba? Pero narito ang pinakamasakit na katotohanan. Habang patuloy kang gumaganyan, habang patuloy kang humahabol, nag-aabang, umaasa, lumalaki lang ang agwat. Lumalaki ang pagkakaiba ninyo. Lumalaki ang feeling niya na mas mataas siya sa'yo. At sa huli, tatanggapin mo na lang. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero ang totoo, hindi kayo naging para sa isa't isa dahil nawala ka sa proseso ng paghabol sa kanya. Kaya ang tanong na ngayon, handa ka na bang magbago? Handa ka na bang talikuran ang mga bagay na akala mo ay tama pero mali pala? Handa ka na bang maging stoic? Narito ang totoo tungkol sa stoicism at sa pagkuha ng atensyon ng isang babae na ayaw sa'yo. Hindi mo siya makukuha sa pag-try na makuha siya. Oo, nabasa mo ng tama. Ang paradox ng stoicism sa pag-ibig ay ito. Kapag tumigil ka ng subukan, tsaka ka magiging successful. Pero hindi ito nangangahulugan na susuko ka na lang. Hindi ito nangangahulugan na mag-give up ka na. Ito ay nangangahulugan ng isang bagay na mas malalim. Mag-focus ka sa mga bagay na kontrolado mo at bitawan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Tingnan natin ang unang Stoic principle na magbabago sa iyong approach, ang dichotomy of control. Si Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin, bago naging isa sa pinakarespetadong thinker ng kanyang panahon, ay nagsabi nito, may mga bagay na nasa ating kontrol at may mga bagay na hindi. Nasa ating kontrol ang ating mga opinyon, ambisyon, mga naisin, at lahat ng ating sariling mga aksyon. Hindi nasa ating kontrol ang ating katawan, ari-arian, reputasyon, posisyon, at lahat ng hindi ating sariling mga aksyon. I-apply natin ito sa situation mo. Hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka niya, kung paano niya makikita ang mga ginagawa mo, kung sino ang type niya, kung may gusto siyang iba, kung ano ang nararamdaman niya sa'yo. Kontrolado mo. Kung paano mo gagamitin ang oras mo. Kung paano ka lalaki bilang tao. Ang iyong mga prinsipyo, ang iyong character, ang iyong reaksyon sa rejection, ang iyong desisyon na maging mas mahusay na tao. Tingnan mo yan. Ang lahat ng binibigyan mo ng atensyon, ang kanyang nararamdaman, ang kanyang tingin sa'yo, ang kanyang mga kilos, lahat yan ay wala sa kontrol mo. Kaya ano ang nangyayari? Nag-aaksaya ka ng energy sa mga bagay na hindi mo mapapagalaw. Parang hinihila mo ang isang pader na nakabaon sa semento. Pagod ka na, frustrated ka na, pero ang pader, hindi gumagalaw. Pero pag nag-shift ka ng focus mo sa sarili mo, magic ang nangyayari. Isipin mo ito, isang lalaking may sariling buhay, may sariling passion, may sariling direksyon. Hindi umiikot ang mundo niya sa isang tao. Mayroon siyang mga goals. Nag-e-ehersisyo siya hindi para mapansin, kundi dahil mahalaga sa kanya ang kalusugan niya. Nagbabasa siya ng mga libro. Natututo ng mga bagong skills. May mga kaibigan na tunay. May mga interest na totoong sa kanya. Tapos, casual lang siyang nakikipag-usap sa babaeng gusto niya. Hindi desperado. Hindi trying hard. Kausap niya bilang isang tao, hindi bilang trophy na kailangan niyang makuha. Sino ang mas attractive? Yung lalaking ito? O yung lalaking lagi nag-aabang ng reply? Walang ibang ginagawa kundi mag-isip tungkol sa kanya? Alam na natin ang sagot. Kaya ang unang hakbang, itigil mo ang paghabol at simulan mong hilahin ang sarili mo pataas. Pero hindi dito natatapos ang Stoic approach.
Mayroon pang mas malalim na principles na dapat mong maintindihan. Ang ikalawang principle ay amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Ang amor fati ay hindi simpleng pagtanggap sa kung ano ang nangyayari. Ito ay ang aktibong pag-appreciate, pag-embrace, at pagmahal sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kasama na ang rejection, ang sakit, ang disappointment. Natatakot kang tanggihan? Bakit? Dahil sa ego mo? Dahil sa takot na hindi ka sapat? Pero isipin mo, ang bawat rejection ay isang pagkakataon na mag-level up. Ang bawat hindi ay isang direksyon kung saan hindi ka dapat pumunta. Ang bawat sakit ay paglaki. Si Marcus Aurelius, ang emperor ng Rome, ay nagsabi, ang impediment sa aksyon ay nag-a-advance ng aksyon. Ang nakaharang ay nagiging daan. Ibig sabihin ang rejection na kinakatakot mo? Ito ay daan papunta sa mas mahusay na version mo. Ito ay filter na tumutulong sa iyo na makita kung sino talaga ang karapat-dapat sa iyo. Kaya sa halip na matakot, tanggapin mo. Mahalin mo pa nga. Kasi alam mo na walang mangyayari na masama na hindi mo kayang gawing advantage. At dito pumapasok ang ikatlong principle. Virtue bilang nag-iisang good. Ang mga Stoics ay naniniwala na ang kabutihan, ang virtue, ang character, ito lang ang tunay na good sa mundo. Hindi ang pera, hindi ang fame, hindi ang approval ng ibang tao, kundi kung sino ka bilang tao. Kaya ang tanong, ano ang mas mahalaga? Na magustuhan ka niya o maging isang taong karapat-dapat na magustuhan? Tingnan mo, kung mag-focus ka sa pagiging virtuoso, sa pagiging mabuti, matino, may prinsipyo, may depth, may wisdom, magiging attractive ka naturally. Hindi dahil nag-try ka, kundi dahil totoo ka. Ang mga babae, lalo na ang mga mature at may substance, ay nakikita yan. Nakikita nila kung sino ang mga lalaking may tunay na character versus sa mga lalaking nagpaplastikan lang. At sa huli, kahit hindi ka niya magustuhan, okay lang. Kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang tama, na naging tunay ka, na hindi mo kinompromiso ang sarili mo para sa approval ng iba. Yan ang freedom ng Stoicism. Yan ang kapangyarihan. Tingnan natin kung nasaan ka ngayon. Tumigil ka sa pag-chat. Nag-focus ka sa sarili mo, nag-gym ka, nagbasa ng libro, nag-set ng goals. Pero after a few days or weeks, lumapit siya sa'yo. Nag-chat, nag-text, nagtanong kung okay ka lang, bakit daw ang tahimik mo. At ano ang nangyari? Pumalik ka sa dating pattern mo. Nag-reply ka agad. Sobrang haba ng message mo. Kinwento mo lahat ng ginagawa mo. Nag-effort ka ulit. At ano ang resulta? Bumalik din sa dati. Seen. Walang follow-up. O kaya naman, casual lang ang reply niya. Parang wala namang substance. Nakaka-frustrate, hindi ba? O ito. Nag-apply ka ng Stoic principles, naging calm ka, naging composed ka. Pero sa totoong interaction, hindi mo alam kung paano ipaparamdam sa kanya na nagbago ka nang hindi mo kang trying hard o plastic. O ito, nakita mo siyang may kasama. Nakita mo siyang masaya sa iba. At kahit alam mong dapat kang stoic, dumudurog pa rin ang dibdib mo. Nasasaktan ka pa rin. Naiinis ka pa rin. At tanong mo sa sarili mo, totoo ba talaga tong stoicism na to? O isa na namang philosophy na maganda sa libro pero hindi gumagana sa real life? Dito ka nagkakamali. Ang stoicism ay gumagana. Pero hindi magic pill na isang inom lang ayos na lahat. Ito ay practice. Ito ay daily na desisyon. Ito ay disiplina. Ang problema mo ay hindi sa stoicism. Ang problema mo ay sa execution. Sa kung paano mo ini-implement ang principles sa actual scenarios. Kaya dito ako papasok. Para tulungan kang i-bridge ang gap mula sa teorya patungo sa praktika. Isipin mo ang scenario na ito. Nag-post ka sa social media ng picture mo sa gym. Subtle flex lang. Progressing ka na sa fitness journey mo. At napansin mo, nag-like siya. Nag-react. Nag-comment pa nga ng fire emoji. Ano ang feeling mo? Excited ka, hindi ba? Ay, napansin niya ako. Baka may chance na. Kaya ano ang ginawa mo? Nag-reply ka. Nag-chat ka. Sinubukan mong i-convert ang react na yon into conversation. At ano ang nangyari? Napaka-dry ng conversation. One-word replies. O kaya naman, di na nag-reply. Nakakainis kasi nag-invest ka na naman ng energy. Nag-hope ka na naman. Akala mo yung react na yon ay something special. Pero sa totoo lang, random lang yun sa kanya. Casual lang. Walang deeper meaning. At bumabalik ka sa starting point. Nasasaktan. Nalilito. Frustrated. O ito, nag-decide ka nang tumigil sa pag-chase.
Nag-commit ka na sa sarili mo na hindi ka na mag-e-effort. Pero nakita mo siyang nagkakaproblema. May dinadaanan. Nag-vent sa social media. At ano ang gusto mong gawin? Umangat ka. Tumulong ka. Kasi yan ang natural mong instinct. Caring ka, protective ka. Pero alam mo sa Stoic principles na dapat wag kang mag-act based on emotions. Dapat wag ka magpaka-available ng ganun-ganun lang. Kaya ano ang ginawa mo? Nagpigil ka, hindi ka nag-reach out. Pero ang nangyari, guilty ka. Parang feeling mo naging cold ka. Naging heartless. At nagtanong ka, tama ba talaga to? Stoic ba talaga ako o naging selfish lang ako? Yan ang conflict na nararanasan mo ngayon. Yan ang reason kung bakit confusing ang stoicism para sa iyo. Pero narito ang totoo, hindi ka naging stoic. Naging reactive ka pa rin. Ang pinagkaiba lang, dati reactive ka sa pagbibigay, ngayon reactive ka sa pag-withhold. Ang tunay na stoicism ay hindi tungkol sa pag-iwas, hindi tungkol sa pagiging cold, hindi tungkol sa pagiging distant. Ang tunay na stoicism ay tungkol sa intentional action, tungkol sa pagkilos mula sa lugar ng wisdom, hindi emosyon, tungkol sa pag-respond, hindi pag-react. At yan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Narito ang step-by-step kung paano mo mapapaamo ang babaeng ayaw sa iyo. Step 1. Ang premeditatio malorum, visualization ng worst-case scenario. Bago ka pa man makipag-interact sa kanya, gawin mo muna ito. Visualize mo ang worst-case scenario. Ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari? I-reject ka niya ng harapan, sabihin niyang walang pag-asa, sabihin niyang may iba na siyang gusto. Makita mong masaya siya sa iba, isipin mo yan, ng detalyado. Ramdam mo ba ang sakit? Good. Yan ang point. Kasi pag ginawa mo na yan, pag hinarap mo na ang worst-case scenario sa isip mo, hindi ka na matatakot. Prepared ka na. At pag prepared ka na, hindi ka na gumagawa ng desisyon out of fear. Si Seneca, isa sa pinakakilalang Stoic philosophers, ay nagsabi, sinusubukan ng isang tao na iwasan ang paghihirap sa pamamagitan ng pag-worry tungkol dito. Pero sa pag-worry, dinadala na niya ang paghihirap sa sarili niya ng maaga. Kaya sa halip na mag-worry, harapin mo. At matapos harapin, tanong mo sa sarili, kung mangyari man yan, makakaya ko ba? Ang sagot ay palaging oo. Kasi nakasurvive ka na ng rejection before, nakasurvive ka na ng sakit before, kaya mo ulit. At pag alam mo yan, wala ka ng takot. At pag wala ka ng takot, kalmado ka. At pag kalmado ka, attractive ka. Step 2, ang prososhi, mindful attention. Ngayong wala ka ng takot, ito ang susunod na step. Mag-practice ng prososhi, ang mindful attention sa present moment. Pag nakikipag-usap ka sa kanya, nandito ka ba talaga? O nasa isip mo pa rin ang worries mo? Ano kaya tingin niya sa akin? Okay ba tong sinasabi ko? Baka boring ako? Yan ang problema ng karamihan. Hindi sila present. Nasa future sila nagwo-worry. O nasa past sila nag-regret. Pero ang Stoic approach, be here now fully. Kausapin mo siya bilang tao, hindi bilang conquest. Interesado ka ba talaga sa sinasabi niya? O gumagawa ka lang ng effort para magustuhan ka niya? Pag nagprosoche ka, makikita mo ang pagkakaiba. Ang conversations ay nagiging genuine, hindi scripted, hindi forced, natural. At ang mga babae, nakakaramdam nila niyan. Nararamdaman nila kung present ka o pretending ka lang. Step 3. Ang simpatia, cosmic connection. Ang simpatia ay ang Stoic belief na lahat tayo ay konektado. Bahagi ng isang malaking universe. Ang ginagawa ng isa ay nakakaapekto sa lahat. Kaya pag nag-interact ka sa kanya, tandaan mo, siya ay tao din. May takot din. May insecurities din. May struggles din. Hindi siya perpekto. Hindi siya Diyosa, tao lang siya. At pag naintindihan mo yan, mas madali mong makikita na hindi personal ang rejection niya. Hindi ito dahil kulang ka, kundi dahil sa sarili niyang reasons. Reasons na wala kang control. Kaya lumapit ka sa kanya with compassion, hindi with agenda. Kung mag-react siya sa post mo, mag-thank ka. Simple lang. Walang expectation ng follow-up conversation. Kung magkaproblema siya at nag-vent, okay lang mag-reach out. Pero not because gusto mong makuha ang loob niya, kundi because genuinely concerned ka as a human being. Yan ang pagkakaiba. Yan ang simpatiya. Step 4. Ang apathia, freedom from destructive emotions. Ang apathiya ay hindi ibig sabihin na wala kang emotion. Ibig sabihin hindi ka kinokontrol ng destructive emotions. Nakakagalit na scene ka niya, feel mo. Pero wag kang mag-act out of anger.
Huwag kang mag-send ng passive-aggressive message. Nalulungkot ka na may kasama siya? Feel mo. Pero huwag kang magwalo. Huwag kang mag-post ng emo quotes sa social media. Ang key, recognize the emotion. Don't suppress it, pero don't let it control you. Paano? Pag naramdaman mo ang emotion, tanong mo sa sarili, ito ba ay based on reality or based on expectation ko lang? Karamihan ng sakit natin ay dahil sa expectations. Inaasahan natin na dapat ganito, dapat ganyan. Pero ang reality ay iba, kaya pag nag-align ka sa reality, hindi sa expectations mo na wala ang sakit. Step 5. Ang oikeiosis appropriate action. Ang oikeiosis ay ang stoic concept ng paggawa ng appropriate action based sa iyong role at sa situation. Ano ang role mo sa buhay niya, kaibigan, kakilala, manliligaw? Pag alam mo ang role mo, alam mo kung ano ang appropriate. Kung kaibigan ka, mag-act bilang kaibigan. Suportahan mo siya. Pero huwag kang mag-expect ng romantic feelings in return. Kung manliligaw ka, maging malinaw ka. Huwag kang mag-pretend na okay lang sa'yo ang friendship kung gusto mo talaga ng more. Huwag mo siyang gawing emotional crutch while pretending na wala kang gusto. Ang inappropriate action ay ang source ng suffering. Kasi nag-a-action ka ng hindi aligned sa truth. Kaya maging honest. Sa kanya, sa sarili mo. Kung gusto mo siya, sabihin mo. Once. Clear. Direct. I like you. I think we could be good together. Pero kung hindi ka interested, okay lang, I respect that. Tapos antayin mo ang sagot. Kung yes, great. Kung no, tanggapin mo. Ang worst na gagawin mo ay mag-pretend na okay ka lang. Tapos magstay ka sa orbit niya hoping na magbago ang isip niya. Yan ang torture. Yan ang hindi stoic. Step 6. Ang negative visualization, thankfulness sa ngayon. Habang nandito ka pa, habang meron ka pang chance, i-appreciate mo. Visualize mo ang future na wala na siyang part sa buhay mo. Imagine mo na may jowa na siya. Kasal na. Lipat na sa ibang bansa. Hindi ka na niya kausap. Ramdam mo ba ang kawalan? Good. Ngayong alam mo yan, mas mag-a-appreciate ka ng present, ng simpleng pag-uusap ninyo. Ng moments na kasama mo pa siya, kahit bilang kaibigan lang. At dyan ka matututo ng gratitude. Hindi sa possession kundi sa presence. Kasi ang totoo, wala tayong kontrol sa kung gaano katagal ang tao sa buhay natin. Ang kontrol lang natin ay kung paano natin sila tratratuhin habang nandito pa sila. Kaya tratuhin mo siya ng mabuti. Hindi dahil umaasa ka, kundi dahil yan ang tama. Narito ka na sa huling bahagi at alam ko na sinubukan mo. Ginawa mo ang steps at nakaharap ka na ng resulta. Baka tatanggapin ka niya o baka tatanggihan. Pero ano man ang nangyari, nandito ka pa rin. At yan ang pinaka-importante. Hindi kung ano ang naging resulta, kundi kung sino kang naging tao sa proseso. Ngayon pag-uusapan natin ang dalawang paths. Kung ano ang gagawin mo pag nag-yes siya, at kung ano ang gagawin mo pag nag-no siya. At sa huli makikita mo na pareho lang ang destination. Ang pagiging isang stoic na lalaki na may dignidad, prinsipyo, at inner peace. Ano man ang mangyari. Scenario 1, tinanggap ka niya. Nag-yes siya, kayo na. Panalo ka, di ba? Happy ending. Pero after a few weeks, bumabalik na naman ang old patterns mo. Nag-overthink ka. Baka magsawa siya sa akin. Baka may mas magustuhan siya. Baka hindi ako sapat. Nag-uumpisa ka na namang maging clingy. Nagte-text ng madalas, nagtatanong kung nasaan siya. Nagseselos sa simpleng bagay. At unti-unti, nakakaramdam siya ng pressure. Nakakaramdam siya ng suffocation. At nagsisimula na siyang mag-pull away. Scenario 2, tinanggihan ka niya. Sinabi niyang wala siyang feelings para sa'yo. Nagusto ka niya bilang kaibigan pero wala nang more than that. Sinabi mong okay lang. Na-apply mo ang stoicism. Kalmado mong tinanggap, pero sa loob durog ka pa rin. Nasasaktan ka pa rin. At hindi mo alam kung paano mo i-cope. May mga araw na strong ka. May mga araw na gumagawa ka ng progress. Pero may mga araw ding nakikita mo siyang masaya sa iba at bumabalik lahat ng sakit. At nagtanong ka, hanggang kailan ba to? Kailan ba ako magiging okay? Dalawang senaryo, pareho may problema. Kasi ang problema ay hindi sa labas. Hindi sa kanya, kundi sa loob mo. At yan ang final lesson ng Stoicism. Walang external circumstance ang magbibigay sa iyo ng lasting peace, kundi ang iyong internal state lang. Alam mo kung bakit ang daming relasyon ang nagsisimula ng masaya, pero nagtatapos ng tragically? Dahil ang foundation ay hindi solid. Ang foundation ay neediness, validation seeking, fear of loss. Kaya pag nagkarelasyon ka, hindi ka naging masaya. Naging mas anxious ka pa. Pag hindi siya nag-reply agad, nag-aalala ka na.
Pag nag-post siya ng picture na kasama ang ibang lalaki, nagseselos ka na. Pag may lakad siyang wala ka, nag-iisip ka na ng kung ano-ano. At sa proseso na yan, nawawala ang saya, nawawala ang peace, nawawala ang rason kung bakit kayo nagkarelasyon in the first place. O sa kabila naman, pag na-reject ka, parang nag-give up ka na sa love. Ayoko na. Sakit lang pala to. Walang patutunguhan ang pag-ibig. Mas okay pang mag-isa. At naging bitter ka. Naging cynical ka. Naging cold ka sa mundo. Pero yan ba ang stoicism? Hindi. Ang stoicism ay hindi pagtakas sa mundo. Hindi pag-iwas sa emotions. Hindi pagiging emotionless robot. Ang stoicism ay pag-embrace sa mundo. Sa lahat ng sakit. Saya, panalo, talo. Habang maintaining your inner fortress. Habang protecting your peace. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Paano ka magiging tunay na stoic hindi lang sa dating kundi sa buhay? Pag naging kayo, tandaan mo ang principle na ito mula kay Epictetus. Don't seek to have events happen as you wish, but wish them to happen as they do happen, and you will get on well. Ibig sabihin, wag mong ikontrol ang relationship. Wag mong pilitin na maging perpekto. Wag mong imold siya into your ideal partner. Tanggapin mo siya kung sino siya. Tanggapin mo ang relationship kung ano ito. Kahit naging kayo na, hindi mo pa rin kontrolado ang feelings niya. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya forever. Hindi mo kontrolado kung magsasawa siya. Ang kontrolado mo kung paano ka maging partner, kung paano ka mag-communicate, kung paano ka mag-grow bilang tao. Kaya focus ka dyan. Be the best version of yourself. Not to impress her but because that's who you want to be. Alam mo ang isang reason kung bakit nag-aaway ang mga couples? Dahil nag-take for granted nila ang isa't isa. Kaya gawin mo ito. Every day remind yourself na hindi permanent ang relationship. Hindi dahil negative ka, kundi dahil realistic ka. Lahat ng tao sa huli ay maghihiwalay. Either dahil sa breakup or dahil sa death, yan ang truth. Kaya habang nandito pa, habang magkasama pa kayo, cherish it, appreciate it. Huwag mong sayangin sa mga petty arguments at pride. Pag nag-aaway kayo, tanong mo, kung bukas ang huling araw namin, worth it ba ang away na to? Karamihan ng oras, hindi. Ang biggest mistake ng mga lalaki pag nagkarelasyon na, nawawala sila. Yung mga hobbies mo, tinigil mo. Yung mga kaibigan mo, hindi mo na pinapansin. Yung goals mo, nakapos dahil buhay mo na ay siya. Mundo mo na ay siya. Pero yan ang recipe for disaster. Kasi pag nangyari yan, hindi ka na attractive. Naging boring ka, naging predictable ka. Kaya kahit naging kayo na, maintain your independence. Continue your growth. Pursue your passions. Spend time with your friends. Hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. At alam mo na ang healthy relationship ay composed ng dalawang complete individuals, hindi ng dalawang half na nagtitinginan para sa completion. Ito ang pinaka-advanced na concept. Ang pag-ibig ng walang attachment. Mahal mo siya. Pero hindi mo siya pag-aari. Hindi mo siya hawak. Kung gusto niyang umalis, papayagan mo siya. Hindi dahil wala kang feelings. Kundi dahil alam mo na ang tunay na pag-ibig ay freedom, hindi possession. At sa freedom na yan kung piliin ka niya, mas meaningful. Kasi alam mong hindi siya nandyan dahil obligado. Kundi dahil gusto niya. Ngayon, paano naman kung tinanggihan ka niya? Masakit ang rejection? Totoo yan. At sinasabi ng stoicism na okay lang masaktan. Pero ano ang hindi okay? Ang magmukmuk dyan. Ang hayaan mong sirain ka nito. Huwag mong mahalin ang sakit. Umiyak ka kung kailangan. Magsulat ka ng mensahe na hindi mo isesend. Pero after you feel it, bitawan mo na. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, "The cucumber is bitter, then throw it away. There are brambles in the path, then go around them." Simple as that. Hindi mo kailangan intindihin kung bakit. Hindi mo kailangan ng closure. Tanggapin mo lang na yan ang reality. At move forward. Maaring tinanggihan ka niya dahil niredirect ka lang papunta sa mas tamang tao para sa'yo. Isipin mo, kung naging kayo pero walang genuine feelings sa part niya, mas masakit yan. Mas sayang. Mas malaking heartbreak sa future. Kaya ang rejection ngayon, blessing yan. Protection yan. Salamat na lang at move on. Ito na ang oras. Ang energy na dati mo binibigay sa kanya, ibigay mo sa sarili mo. Mag-gym harder. Mag-aral ng bagong skill. Mag-travel, mag-explore, mag-grow. At sa proseso na yan, magiging mas interesting ka. Mas deep. Mas attractive. Hindi para sa kanya.
kundi sa susunod na taong darating sa buhay mo at pasalamatan mo siya. Sa isip mo man lang, thank her sa memories, sa lessons, sa experience. Dahil sa kanya, natuto kang maging stoic, natuto kang maging matibay, natuto kang mag-let go, at yan ang skills na dadalhin mo forever. Hindi siya ang huli, marami pang darating, pero huwag kang mag-rebound. Huwag kang mag-jump agad sa iba para lang makalimot. Gumawa ka ng space. Mag-heal ka ng totoo at pag-ready ka na, bukas ka ulit. Pero this time, mas mature ka na. Mas stoic ka na, mas ready ka na. Ngayon, nandito ka na sa dulo. At alam mo na ang totoo. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagkuha ng babae. Ito ay tungkol sa pagkuha ng sarili mo. Ang babae, tumating man o umalis, okay lang. Kasi ang peace mo ay hindi dependent sa kanya. Kaya ano ang final steps mo? Una, magpasya ngayon. Sino ang gusto mong maging tao? Hindi bilang manliligaw, hindi bilang boyfriend, kundi bilang lalaki. Isulat mo, visualize mo at maging yan. Ikalawa, mag-commit sa daily stoic practice. Every morning basahin ang stoic quotes, mag-journal, mag-reflect. Hindi kailangan ng 1 hour. 5 hanggang 10 minuto lang pero consistent. Ikatlo, huwag kang tumigil. Ang journey na ito ay walang ending. Lagi kang mag-go-grow. Lagi kang matututo. Lagi kang mag-i-improve. At sa proseso na yan, makikita mo, ang babae na dati mong gustong-gusto, hindi na siya ganun ka-importante. Hindi dahil naging cold ka, kundi dahil naging mas malaki ang mundo mo. Mas maraming priority. Mas maraming purpose. At yan ang ultimate goal ng stoicism. Ang maging tao na complete. Hindi dahil may kasama, kundi dahil kumpleto ka na sa sarili mo. Kaya salamat sa panonood. Salamat sa pagbabasa. Salamat sa pakikinig. At tandaan mo kapatid, maging stoic, maging matatag, maging tunay. Ang buhay ay mahaba, maraming babae, maraming pagkakataon. Pero ikaw, isa ka lang. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Yan ang pinakamahalaga. Hanggang sa susunod, hanggang sa next journey. Paalam kapatid. At mabuhay ang stoicism sa puso mo.